O, anak. Ayan na, pinaglutuan na kita ng sinangag, saka yung itlog na paborito mo. Di ba yan dati inaalmusal natin? Catherine, may kwento sa akin ng nanay may nangyari sa'yo paggabi. Alam mo ba kung ano sabi sa atin ng abogado natin? Huwag na daw kayo mag-alala pa. Kasi hindi na kayo magugulo pa ni Scarlett. Dahil habang buhay na siya makukulong. Alam ko naman po yun eh. Naniniwala naman po kay nanay. O, gano'n naman pala eh. Kaya huwag mo nang isipin yun. Huwag ka nang malungkot. Kahit naman po panaginipin ko po ulit yun. Alam ko naman po na hindi po yung mangyayari dahil nandyan na po kayo. Oo, ayun naman pala eh. Bakit mo malungkot ka pa rin? Kasi po pag sa akin, pag natatakot po ako, may nagkakalma po sa akin eh. Pero po kay nanay, wala. Paano na po kung matanda na po ako? Tapos po matakot po siya. Sino po makakasama niya? Masaya po ako, Nay, dahil nandyan po kayo. Pero kayo na rin naman po nagsabi eh. Paano po pag tumanda na po ako, tapos may sarili na po akong pamilya? Gusto ko po na may kasama rin po kayo. Catherine, huwag ka na mag-alala. Kung dumating man yung panahon na ang nanay mo naman yung walang makakasama, lagi naman ako nandito para sa kanya. Tito Jonas. Kahit naman po pagtanda ko, like ko pa rin po kayo pupuntahan eh. Pwede nga po, dito na lang po ako tumira. Kayo po ba? Babalik po ba kayo dito sa bahay ni Lola? Oo naman. Oo. Kung tutuusin nga, ikaw ang mas may karapatan dito. Maraming salamat nga pala sa hinayaan mo ako na makasama kong anak ko. Dahil nandito po si nanay, ako magsisimi sa kanya. Dapat talaga, hindi basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino dito sa village. Malay ba natin, baka mamaya nagmamatsyag na yan sa bahay. Lulu. Ay, sir. Bakit? Meron bang tao sa labas? Saan po kayo pupunta? Natin dito ka lang. Ikaw lang. Baka naman bisita lang yun o kaya kumag-anak ng kapatid. Wala naman tao dito eh. Paranoid na yata ako. Isabel, alam ko mahirap alisin sa isip mo lahat ng mga nangyari. Kahit naman ako eh. Ang bilis ko mag-alala. Pero sa tingin ko, dapat magtiwala tayo na wala nang mangyari sa inyong mag-ina. Sana nga. Isabel, huwag mo sabihin sana. Kasi sisiguraduhin ko, ako mismo mag-follow up sa nangyayari kay Scarlett. Para naman mabukasan yung takot. Sino kaya yung tumitingin dito sa bahay natin? Kuya, namukha niya ba yung tao? Sabi ni Lulu, lalaki. Si Benedict kaya yun? Baka mamaya, tigil siya lumapit dito kasi alam niyang galit ka. Ako, sana wag naman. Alam ko maraming nagawa sa akin yung tao. Pero hindi ko lang din matanggap na ilang beses napahamak si Catherine na dahil sa kanya. At kung yun naman yung kapalit, mas mabuti nang kalayo na kami ng landas. Sige na, pumasok ka na.
Joe Diaz, para sa tingin mo, si Benedict kaya yon? Pwede. Pero alam mo naman yung taong yun, di ba? Parang ikaw ay magpapigil. Kung si Benedict yun, baka lalong hindi matahimik si Isabel. Yan ang gagawin mo. Mapipigilan mo ba si Benedict? Susubukan ko. Ano? Ha? Siguro naman, ayaw niya nang maragdagan pa yung sama ng loob ni Isabel sa kanya. Kakausapin ko siya. Pupuntahan ko siya ngayon. Mas mabuting personal ko siya makausap. Okay. Sige. Bye. Sige.